Honda Click 125. Troubleshooting tayo ngayon. Naputok ang main fuse niya na 25. Kaya checkin natin kung saan dito ang dahilan na naputok. Tanggalin muna natin yung mga terminal sa harapan. Tanggalin muna natin yung terminal sa likuran. Tapos magtatanggal tayo ng mga sensor, terminal. At i-confirm natin kung sira na ba yung ECM. At pinaka-importante, kung paano natin malalaman kung bakit nasira ang ECM kung sakasaling na-confirm natin na sira na yung ECM niya. I-confirm natin kung anong dahilan kung bakit siya nasira yung ECM. Kung ECM ang sira. Paano pag-confirm natin kung pag pumuputok yung main fuse ng Honda Click 125? Ito yung main fuse natin, 25. Tsaka ito. Itong nasa baba na to, yung slot na to, ito yung power supply ng ECM. Ito yung power supply ng ECM. Ito naman ang nagsusupply sa kanya dito. Ngayon kapag naputok yung main fuse natin, tatlo yung i-diagnose natin, tatlo yung setup na i-troubleshoot natin para ma-confirm natin kung ang ECM ba shorted na o nasira na yung ECM. Ngayon, ang unang gagawin natin dito ngayon, ito kung makita nyo to sa mga motor ng Honda Click 125, kung makita nyo to, siya yung kakaibang socket sa lahat. Ito. Kung makikita mo yung mga socket na yan, mga positive, negative, walang sensor dito. Kung ayaw mong isa-isahin mo na tanggalin yung sensor. Kumbaga itong terminal na to, dito nakalagay lahat ng sensor. FI, EOT, ACT, TPS, IEC, socket na to. Nag-combine na dito lahat ng sensor kaya sinild nila ng mabuti para hindi mag-short tsaka mabasa yung terminal niya. Kaya kung makikita mo iba yung terminal niya, i-discuss naman natin yan. Dito na tayo ngayon sa troubleshooting kung pumuputok yung main fuse ng Honda Click 125. Kaya ang unang gagawin natin, mag-abang na kayo ng maraming fuse na 25. Pwede mong ilagay dito kahit 15 o 10. Walang problema kung naubusan ka ng 25. Wag lang mas mataas sa 25. Wag din kayo magkabit ng improvised na wire na idudugtong nyo dito. Delikado naman yun. Ulitin ko, huwag kayo mag-improvise ng wire para ang iisipin ng mga mekaniko para hindi pumutok. Kakapalan nila ng lagyan ng wire to para hindi pumutok yung fuse. Huwag na huwag nyo gagawin yun kasi pag pumutok ang fuse, indication yun na may shorted na ang wiring. Kaya mahanapin natin ngayon, i-confirm natin ngayon kung sino ang shorted sa kanya. Kung ECM ba, sensor ba, lahat ng sensor, terminal ba, lahat ng terminal, yun yung i-confirm natin ngayon. Kaya ang gagawin natin ngayon, unang-una, nakakabit lahat tong terminal ng ECM, tsaka sa baba, sa charging, tsaka sa ECG. Nakakabit siya, ang tatanggalin lang natin ito. Tatanggalin natin tong lahat ng sensor na to. Hindi mo na siya kailangan isa-isahin muna lahat ng sensor. Kasi dito sa terminal na to, dito na nakakabit ng lahat ng buong sensor. Kakaiba yung socket niya, dyan na siya nakakabit. Ngayon, pagtanggal natin ngayon nito, i-on nyo ngayon yung susian. Kapag pumutok pa rin siya, ibig sabihin, hindi sa sensor ang problema natin. Walang problema lahat ng sensor niya. Ngayon, pag tinanggal natin to at in-on natin yung susian, at hindi pumutok ngayon yung main fuse, ibig sabihin, isa sa sensor natin ang may shorted. Kaya ibalik lang natin to, isaksak natin to, ibalik natin to ulit. Doon mo na siya gawing isa-isahin lahat ng sensor na tanggalin. Unahin mong tanggalin yung auto sensor. Yung auto sensor ang una niyang tanggalin kasi yun yung malimit na pumuputok ang fuse kapag sira yung auto sensor. Mahal yun, nasa kulang-kulang 3,000 yung auto sensor na yun. Kaya yun ang unang tatanggalin nyo. Kaya kung hindi na pumutok yung fuse nyo, pag on mo ng susiya, nakatanggal yung auto sensor, ibig sabihin, ang grounded natin yung auto sensor. Pero kapag pumutok pa rin, nakatanggal na yung auto sensor, magtanggal ka ulit ng ibang sensor. ECT sensor, IEC sensor, TPS sensor, isa-isahin mo na siya lahat tanggalin hanggang sa hindi na pumutok yung fuse niya.
para ma-confirm mo kung alin sa mga sensor na yon ang grounded. No? Kung halimbawa naman, balik tayo ngayon dito. Kung halimbawa naman, pagtanggal ko ngayon nito at pumutok pa rin yung main fuse niya, pumutok pa rin, ito na ngayon natatanggalin mo ngayon. No? Pagtanggal mo ngayon nito, hindi pumutok yung main fuse. Ibalik mo to, tanggalin mo tong dalawa dito. Hindi pa rin pumutok yung main fuse. Ibalik mo to, nakatanggal to. Hindi pa rin pumutok yung main fuse. Pagkabit mo ngayon nito ng dalawa, pag on mo ng susian, pumutok yung main fuse. Ibig sabihin nun, sira na yung ECM natin. Kaya madali lang siya i-confirm sa technique na ganun proseso. Ngayon naman, halimbawa naman, nag-confirm na kayo na sira yung ECM natin, wag nyo na ngayon, hanapin nyo na ngayon kung anong dahilan bakit nasira siya. Kasi mamaya bumili kayo ng bago, kinabit nyo ulit yung bago, at hindi nyo pa na-trace kung anong dahilan kung bakit nasira yung ECM natin ng customer natin, mauulit uli yung pangyayari na yon. Kaya makakasira ka ulit ng ECM. Kaya bago ka maglagay ng panibagong ECM, hanapin mo muna kung dahilan kung bakit nasira yung ECM niya. Kaya yun, sa natuklasan namin doon sa troubleshoot na yon, yung ano niya, yung magneto niya ay naipit doon, ayaw umikot ng sigunyal. Naipit doon sa CBT. No, kaya pag gano'n na nangyari sa inyo, pag naipit na yon at naipit yung sigunyal, huwag nyo nang persahin i-switch yung starter switch niya. Huwag nyo na siyang persahin i-switch. Huwag nyo siyang ibabad i-switch yung ACG dahil masisira na ngayon yung ECM natin ngayon. Kaya yun yung importanteng kapag hindi umikot yung ACG nyo at na-confirm nyo na goods naman yung daloy ng starter relay natin, ito, goods naman, at hindi pa rin umiikot yung ACG natin, huwag nyo munang persahin, pindutin yung starter switch. Checkin nyo muna kung naikot ba ng smooth freewheel ang ikot ng magneto natin. Kaya yun, natuklasan namin nung gabi na yon, hindi umiikot ang magneto. Naipit na pala dahil dun sa cover ng CBT. Kaya yun yung dahilan kung bakit nasira ngayon yung ECM niya na grounded na. Na-persa yun, isinwitch, yung na-persang iswitch yun na hindi umikot yung ACG. Ang pangalawang nakita kong mali doon, sa CKP sensor natin, ito, CKP, ang pangalawang nakita kong mali doon sa troubleshoot namin kagabi, yung CKP na to, base sa history na ginawa ng mekaniko, tinanggal niya tong CKP terminal. Huwag nyo nang tanggalin tong CKP terminal na to, napaka-sensitive nito. Yan, i-discuss natin yan. Lahat ng connection ng wire na yan, nakakonect yan dito sa ECM. Ang ginawa ng mekaniko, tineslight niya lahat ng terminal na to, na ang crocodile niya, nasa positive na kalagay. Kaya wag yung gagawin yun. Wag na wag, hindi niya kailangan i-test light to. At wag kayo mag-test light sa mga FI. Huwag kayong gumamit ng test light sa mga FI, gamitin nyo lang multi-tester. Kaya yun ang pinaliwanag ng mekaniko, tinest light niya to, ang crocodile niya sa positive, delikadong i-test light to, kasi nakakonect to sa ECM lahat ng wiring na to. Kaya yun, dalawa yung dahilan kung bakit nasira yung ECM niya. Bumara yung ACG niya, hindi na umikot yung ACG niya kasi naipit yung magneto niya, hindi na umikot yung sigunyal niya, hindi ikot yung magneto niya kasi naipit yung CBT niya sa cover ng CBT. Na-persang pindutin kahit hindi na umiikot yung ACG. May current tong lumalabas dito para mapaikot nyo yung magneto. Hindi na umiikot yung magneto, damay yung CKP ngayon, nadamay rin to. Kaya ang ginawa naman ng mekaniko, tinest light niya to, hindi ko alam kung bakit siya nag-test light dito, lalong nakakasira to. Huwag kayong gumamit ng test light nito para i-check nyo ang current nito.
Hindi nyo na kailangan yan. Hindi nyo kailangan i-troubleshoot yung terminal na to. Dito pa lang sa CKP na to, mag-engine check ka na. Kung sira yung terminal na yan, mag-engine check ka na dito. Kung putol man to isang wire na to, mag-engine check ka na. Kung nakababad man yung magneto mo at hindi umikot yung magneto mo sa ACG, mag-engine check ka na rin nun. Naka-engine check na siya, pinilit pa rin nilang i-push start yung motor. Kaya ang grounded nun, pumasok na sa ACM. Kaya yun ang iwasan nyo. Klarong-klaro yun sa paliwanag ko. Kung paano kayo mag-troubleshoot na yan, na ECM na ang problema, kapag pumuputok ngayon yung main switch natin na 25 sa Honda Click 125. Sabi naman ng mekaniko doon sa history niya at nag-interview na tayo, nagtanong na tayo sa history ng ginawa ng mekaniko. Tinanggal na niya lahat ng terminal doon sa harapan at saka sa likuran. Harapan, terminal, lahat ng terminal tinanggal na at lahat din ng terminal sa likuran tinanggal na. At naputok pa rin yung main fuse niya. Kaya yun din, tama yung procedure na yun. No, tanggalin niyo muna yung terminal ng harapan niyo, tanggalin niyo rin yung terminal sa likuran niyo. Yung tail light, brake light, signal light. Ganon din sa harapan niyo, tanggalin niyo. No, kapag na hindi pumutok na doon, pag hindi na pumutok doon na tinanggal nyo na yung terminal doon sa harapan, ibig sabihin, ang grounded natin yung terminal sa harapan. Kung naputok pa rin, pagtanggal nyo ngayon dito sa likuran, dito sa brake switch, signal light, brake switch, saka tail light, pag nawala yun, hindi na pumutok yung main fuse natin, ibig sabihin, ang grounded sa atin dito, nasa likuran. Pero pag naputok pa rin siya, tinanggal na yung terminal sa harapan, tinanggal na yung terminal sa likuran, yun na. Punta na kayo ngayon dito sa lahat ng fuse na to, lahat ng sensor terminal na to. Pag on mo doon at nakatanggal to, naputok pa rin yung main fuse, dito na kayo mag-concentrate ngayon sa ECM.